Kilat News Updates. Mga balita ngayon, pamamaril kay Dato Piang Vice Mayor, posibleng pakana ng isang armed group. Panibagong scam hub sa Pasay City, sinalakay ng PAOK. Taas pasahe sa bus, hiling ng operator sa LTFRB. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isang armadong grupo ang posibleng sangkot sa pamamaril kay Dato Piang Maguindanao del Sur Vice Mayor Omar Samama noong Lunes ayon sa Philippine National Police o PNP. Saad ni PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, tinitignan ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o PROBAR ang armed group bilang suspect habang inaalam pa kung politika ang motibo sa krimen. Dagdag pa nito, nasa labas ng crowd ang shooter at may obstructed o covered na view, kaya wala itong malinaw na paningin sa biktima. Suspetsya pa ng pulisya, sniper ang bumaril sa Vice Mayor. Nasa mabuti ng kondisyon ang re-electionist na si Samama at nagpapagaling sa ospital matapos magtamo ng tama sa kanyang tiyan. Isa na namang POGO o scam hub ang sinalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa isang condominium sa Pasay City. Ayon sa PAOK, nasa 400 manggagawa ang inaresto na karamihan ay dayuhan na mula sa China, Vietnam, Malaysia, Indonesia at South Korea. May mga Pilipino ring nahuli na karamihan ay nagtatrabaho bilang maintenance, security at housekeeping. Dagdag pa nila na ang nasabing hub ay dating lisensyado na ngayon ay illegal na dahil sa nationwide POGO ban na iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanilang investigasyon, nagsasagawa ang mga ito ng love scam, investment scam, online betting at cryptocurrency scam. Humihiling ang ilang bus operators ng taas pasahe sa pampublikong bus. Sa naging pagdinig sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, ipinresenta ng Provincial and City Bus Operators sa Metro Manila ang petisyon para sa dagdag 2 pesos sa pamasahe. Giit nila bagamat bumaba na ang presyo ng langis, tumaas naman ang kanilang operational costs, bunsod ng mas mataas na gasto sa spare parts, wages, toll at terminal fees. Pag-aaralan ng maigi ng LTFRB ang mga rason sa likod ng fare hike petition bago maaprubahan ng eksaktong dagdag pasahe. Plano ng ahensya na makapaglabas ng resolusyon sa parehong petisyon ng bus at jeepney groups sa kalagitnaan ng Abril. In thy name. 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 Showing po ito on March 5. Nationwide po yan. See you. God bless po. Sana supportahan. Lord, conquer my fear, faith, and trust in you. Lord, sustain me to persevere. Not commit myself to this missionary life. Pinapabigay po. Morning, students! Brother! Nagdeklara ng giyera ang Abu Sayyaf. Hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. Nawa kayo! Isip sa sarili mo. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.